kayo maingay. Merong hindi mapakali dito. No? Nakikita nyo ba yung litrato na yan, mga bossing? Oh, shoutout muna pala natin si Sir Junior Junel Domingo na napakaaga nagpalipad na ho agad. Nakikita nyo ho ba yan, mga kababayan? Yan. Oh, si Bato de la Rosa at si General Torre, mga bossing. Sabi nung iba, naku, ayan na yata, arestuhin natin si Bato, si bla bla bla. Oh, arestuhin na yata si Bato de la Rosa, mga kababayan. Hindi, wala. Nag-check lang daw po si General Torre. Kaya wag kayo mag-alala. Kayo tinatakot nyo naman si Bato de la Rosa. At saka take note hindi pwedeng arestuhin ni General Torre si Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado. Kaya wag kayong ganyan. Sabi ni Joel Q ng Cereza Force kahapon pa like ko, Boss Ninong Mark. Oh, sorry naman. Oh, play natin. Ano? Nagmatsyag lang naman si General Torre kung ano ang nagaganap diyan sa loob ng Senado. Kaya dapat si Bato, wag niyong tinatakot to, mga kababayan. Kinakabahan ho yan. Oh. Hindi ako natatakot. Hayip yung gumawa nung ano. Hayip yung gumawa nitong editing na to. Ano? Sakto doon sa sinabi ni Lenny Robredo, hindi ako natatakot. Pero yung itsura ni Bato de la Rosa parang hindi na humakatingin kay General Torre. Siguro yung mga DDS na ho na yan, mga boss, pikon na ho yung mga senador na yan kay General Torre. Di ba, Ma'am Chris Rose? Oh, at Shiro Kansaki? Pikon na. Alam niyo naman ang boss niyang mga yan, sila Baste Duterte. Di ba? Ako, naninigurado ako, mga bossing, na yung pong paghahamon ni Baste Duterte na napahiya po siya, mga kababayan, kinimkim po ng mga Duterte senators ho yun. Naniniwala ho ako. Inis na inis ho yan kay General Torre, mga kababayan. Diba? Sabi dito, sabi pa yung kinaption, may dumalaw sa Senado. Pero don't worry daw. No? Don't worry, Sir Bato. Nag-survey lang siya ng lugar nyo sa Senado. Hindi ako natatakot. Sabi ni Bato de la Rosa. Ay, nako po. Ito, no? Ang sakit sa ulo ng kinakaharap nila Bato de la Rosa, ni Senator Bongo. Bakit to? Hindi ka makapagsaya ng tuloy-tuloy. No? Hindi ka makapagsaya ng tuloy-tuloy. Lalo na yung tipo bang may iniisip ka, ano kaya mangyayari sa Setyembre? No? Merong mga nananakot sa inyo, ano kaya mangyayari sa Setyembre? Kukunin na kaya talaga ako? Hindi ko na kaya talaga makakasama yung aking mga pamilya? Ang sakit sa ulo ho niyan, mga kababayan. Lagi mong iniisip. No, tapos, isa pa sa maiisip mo, mga bossing, yung pagkakaaresto sa dating Pangulo, ay yari na. Nangyari ho Nagkatotoo ho Kung dati ho, mga kababayan, yung payabang-yabang lang ho, yung tipo bang, sipain ko yung ICC na yan. Naku, wala yung ICC na yan. Mick Madi, come on, Mick Madi. Kung dati ho ganun, kaso nangyari ho kay dating Pangulong Duterte. At take note, biglaan pa, nagulat silang lahat. Di ba, Gracious Grace? Nagulat silang lahat, akala nila hindi na mangyayari. Kaso, paglipad ng Hong Kong, pagbalik ng Pilipinas, mga kababayan, ayun. Sorry. Tiklo ang dating Pangulong Duterte. At kung ano-ano pa po ang pinalabas nila, kesyo daw po kinidnap. First time ko ho na nakakita. Mga kababayan, first time kong nakakita ng kinidnap po ng live na umabot ng 12 oras, mga bossing. At yung kinidnap pa po ang namukpok ng ulo doon sa mga nangingidnap. At first time ko din ho, mga kababayan, naka-uniforme po yung mga nangingidnap. Nako, malamang ho, mga boss chief sir, ang palabas po ng kampo ni Bato de la Rosa pag ito na-aresto, nahuli, na-serban ng warrant of arrest, malamang ho ang palabas ho nitong mga ito, mga bossing, ay nakidnap din ho si Bato de la Rosa, mga kababayan. Biruin mo, nandiyan ka sa Senado. Merong countdown. Setyembre, Oktubre. Aray ko, sakit sa ulo nun. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa araw-araw. Minsan mapapahinto ka na lang. Paano kaya kung mahuli ako bukas? Paano kaya kung biglang
inaresto na ako. Paano kaya kung biglang paglabas ko sa pintuan na to, biglang sinerve sa akin yung warrant of arrest? Pero yan, practice pa lang yan, Bato de la Rosa, no? Practice pa lang yan. Yung magkaharap kayo ni General Torre. Oh, ayan, si Bungo din. Hindi ako natatakot. Kung ang kayang i-approve ang para sa Cool na cool lang si General Torre ho, mga kababayan. Tipo bang sinasabi, mapapasa kamay ko din kayo, no? Kung yung isa nandoon na, sumakamay ko man na at naihatid na sa ICC, no? Kayo naman ang susunod. Oh. Ako naniniwala, mga bossing, Setyembre o Oktubre, may lalabas na warrant of arrest nga talaga dito kay Bato. Kasi ang pinagkuhanan ko noon mga kababayan, mismong si Bato de la Rosa. Yung kanyang mga sinasabi na mayroong ICC sa loob ng bansa at pinipilit, pinupwersa daw. Yan po yung naratibo ni Bato de la Rosa. Yung mga kapulisan na tumestigo laban daw ho sa kanya. Hindi naman ho magsasalita ng ganyan yan eh. Pero ang tingin ko, yung mga kapulisan ang lumapit sa ICC dahil kinakabahan ho sila na mangyari yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, mangyari sa kanila. Eh kung ang sabihin sa kanila ng ICC, huwag kayong mag-alala. Ano? Huwag kayong mag-alala kasi pwede naman kayong maging dito eh. Pwede naman kayong maging kakampi namin eh. Sa pamamagitan ng paglalatag ng mga nalalaman ninyo. Oh, kay Bato de la Rosa, yung mga nalalaman nyo, kay Bungo, yung mga nalalaman nyo, kay dating Pangulong Duterte, with matching, yung mga interview ni Bungo, na ang sinasabi ay merong reward system na nagaganap. 500,000 pagbuhay, 1 million pagpatay, at 2 million kapag kanan laban. Yun pa lang ho, mga kababayan, mahihirapan na po sila doon. Ano po? Mark, bakit ba masama naman yun? Nagbigay lang sila ng reward. Kasi mga kababayan, imbis na, yung kagaya ng ibang mga pulis, imbis na gagawin doon sa tamang proseso, ihahatid po doon sa mismong kulungan, ang gagawin nila, yayariin. Kasi 2 milyon ang makukuha. Ang nakikita ko naman dyan, mga bossing, kung bakit may reward at mas malaki yung reward nung nang laban, kumbaga para hindi na makapagsalita. No, para hindi na makapagsalita yung yung nahuli nilang suspect. Baka kasi kapag ka nagsalita ho, mga kababayan, ang maibulalas ng bibig naku, ang mastermind ay yan, sino? I-komento ninyo kung sino yung masasabi nung suspect. Baka maituro sila. Kaya mas malaki yung presyo noong nanlaban. Di ba? Yung pulis naman, problemado sa pera. Kapag ito dinala natin sa prosinto, 500,000 lang ang makukuha natin. Pag ito sinabi natin, napatay kasi nanlaban, mas malaki ang makukuha natin. Kaya ganun, puro nanlaban yung mga suspect. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, bilyon-bilyon ho, mga kababayan, yung mga nahuhuli, no? Na ipinagbabawal na gamot. 10 bilyon nga ho na pinalaga ng Vice Presidente. Kasi mukhang hindi masaya ang ating Vice Presidente dahil mga kababayan, photo ops hindi daw trabaho ng ating presidente yung magpa-picture doon sa mga nahuhuli. Doon sa 10 bilyon na nahuli, di ba? Slow Rock Medley Cristobal at Ma'am Princess Paris. Sabi ni Ma'am Chris Rose, alumpihit na siguro ang puwet ni Bato. Nung araw na yan. Malamang siguro tingin-tingin yan Kaliwat kanan di ba? Bakit mga Duterte magsalita mas grabe, vice ganda, ingat lagi and God bless. I take note mga kababayan. Yung po dyan, yung dyan sa nilagay natin, na title, hindi po si Marcoleta yung nagbabanta. Meron po akong nakitang video, kaya lang po nalagpasan ng aking mata, mga bossing. At hindi ko na-send agad doon sa Team MR natin para ma-download yung video. May mga taga Davao,
sinasabi, hindi ka welcome dito. Kapag ka pumunta ka dito, tegi ka. Oh. Nalampasan po. Pero hindi po galing kay Rodante Marcoleta yon. Iba po ang iniiyak ni Rodante Marcoleta. Kaya ko po natawag na burat sibuyas, mga kababayan. Don't worry, Bato! Nag-survey lang siya ng lugar nyo diyan sa Senado. Kaya relax ka lang, Bato. Asikasuhin mo kung ano man yung ginagawa mo diyan sa Senado. No? Papahinga lang siguro si General Torre dyan.